15. 15. 12, 15. Mga patay. Praise God. Ang sabi dito sa 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, at nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinahatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Diba? Tama sana yung mga gawa natin na ito. Pero ang Panginoon pa rin ang nakakaalam. Ano? Pero, sinusunod naman natin ang utos at aral ng Diyos. Diba? Naunawaan siguro natin. Ano? Naunawaan po natin. Kailangan nakatala tayo. Patuloy sa 13. At ibinigay ng dagat sa mga patay ang nasa kanya at ay binigay sa kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan ng ayon sa kanilang mga gawa. Sa 14, ang kamatayan at ang Hades ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yan. Hallelujah. Hindi ko ba matatakot niyan? Gusto natin, ano ba? Gusto natin ihulog tayo sa dagat-dagatang apoy na nagliliyam na lang sa pasupri. Siyempre ayaw natin. Ano dapat natin gawin? Diba? Magpatuloy, maglingkod, manalangin sa Panginoon. Diba? Dahil malapit na, sabi nga ng Panginoon, malapit na siyang dumating dito sa lupa. Nakasama ang mga laksalak sa mga ulit. Amen? Kaya yung title natin kanina, banal, banal, banal ang Diyos. Kaya, sa 15, at kung ang sinuman ay hindi nasutungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Diba? Kailangan nakasulat tayo, nakadala tayo doon. Diba? Para hindi tayo ibulit sa dagat-dagatang apoy. Siguro mo, magsahin ka lang, mainit na eh. Mapaso ka, lalapnos, di lalo na doon pa sa impyerno. Amen? Hallelujah. Pagpatuloy. Kami awit si Pastor Bail Naalala ko, magpatuloy, Kristiyanong tawat sa digma ay huwag humpay. Magandang kanta, no? Tanging kalasag, gintong watawat, sa may gupong tuluyan. Kaya madalas kong madinig ni Pastor Bail. Kaya minsan, nakakanta ko hanggang ngayon. Kaya nakakatuwa. No? Naniniwala kasi ako sa saling lahi. Kaya kung ano yung nangyari kay Pastor Bail na nangaral siya, ayan. Naisasalin sa mga anak. Hallelujah. Nakakatuwa. Nung panahon ko, ayoko nung ganyan eh. Nahilig ako sa video, bahala ka, kata-kata ka dyan. Diba? Nag-aagawan pa sa microphone. Sabi mo, magaling na kumanta. Pakantayin mo sa simbahan. Ayaw yan, nahihiya. Amen. Totoo ba yun? Hallelujah. Praise God. Lirik ka ng lirik pagdating sa simbahan, ayaw mong ilabas ang boses mo. Pagpuri tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, naglilingkod tayo sa Diyos na buhay, hindi sa Diyos ng patay. Amen. Malapit na tayo. Dako tayo sa kalat ng Isayas. Isayas 41, Bibigis. Napakasarap pakinggan ng mga aral ng Diyos. Yan. Ito yung pangaral na natin, no? Pero sinasabi ko nga, huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Ano man dumating ng mga pagsubok, kalabitan na yan, huwag kayong matakot. Pakita natin ang aklat ni sa aklat ni Propeta Isayas 41, 9, Gis. At lalaktaw tayo sa 13, 14 tayo. Ang medyo.
ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Sa 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag ka ng Panginoon. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Di ba? Praise God, hallelujah. Oh. Kung nakikristo tayo, di ba? Hahawakan tayo ng kanang kamay ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kung mamamatay tayo, hallelujah. Oh, natapos natin yung ministeryo natin. Amen. Di ba? Oh. Hallelujah. Patuloy sa 13. Sapagat akong Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Amen. Di ba? Praise God, hallelujah. Huwag tayo matakot kung mamamatay tayo. Amen. Hallelujah. O yung mga kumalat sa buhay, hindi tayo mabalisa. Di ba? Mabuti nga yung, tingnan mo yung mga ibon, pinakakain ng Diyos. Hindi gumagapas. Hallelujah. O, di ba? O, samantalang tayo. O, nakagagalaw tayo. Nagtatrabaho tayo. Pero ang Diyos din ang tumutulong sa atin para tayo makakain. Amen. Amen? Siya pa rin. Kapag hindi tayo sa ating sarili, kasama natin sa pamumuhay natin dito sa libutan, ang Kristo na napako doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Siya yun. Praise God. Hallelujah. Noong panahon ko, hirap na hirap din kami sa buhay. Kaya lahat naman tayo nakaranas. Amen. Diba? Oh. Sino nakakain ng sinaing na durog na mais? Ang totoo, hindi namin makain magkakapatid. Bakit? Sumasabot dito. Sa lalamunan, napakagaspang. Sabi ko, ang hirap ng buhay natin. Oh. Pero yung pinapanalangin ni Pastor Bae, ang importante yung malagyan ang tiyan at manalangin sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Oh. Huwag matakot, sabi nga ng Panginoon. Oh, patuloy tayo. Sa Jeremias, sa 14, nabasa na. Sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay hawak sa iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Huwag kang matakot, ikaw na uuti Jacob, at kayong mga tao sa Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang inyong manunubos ay ang banal ng Israel. Dito ang Israel. Mga kapatid, iniingatan ng Diyos yan. Pero kung ilang bansa ang nagtutulong-tulong niya, hindi magapi-gapi. Bakit? Sapagkat nasa kanila ang Diyos. Amen? Hallelujah. Patuloy tayo. Sa Jeremias 10. 15. Kung di ako nagkakamali, Jeremias. Dapat ka sa aklat ni Jeremias. 10. 15. Jeremias 10:1-5 pala. Unahin natin. Jeremias 10:1-5. Diyos-Diyosan pa rin ito, mga kapatid. Napakaraming aral dito patungkol sa Diyos-Diyosan. Galit ang ating Panginoon sa Kristo dito. Sapagkat isa lang ang Diyos eh. 10:1-5. Inyong dinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo o sambayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagat ang mga bansa ay mga lulupaypay sa mga yaon. Ilang araw, lulupaypay na lahat ng bansa. Sa 3, sapagat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan
sapagkat may pumuputol sa punong kahoy sa gubat at siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Isa pa yan, mga kapatid. Yung mga kalikasan, diba? Pinuputol ang mga puno. Anong nangyayari ngayon? Puro baha. Kaya ang lupa lumalambot dahil natutubigan ng malakas. Maraming namamatay, maraming natatabunan. Sa 3, patuloy. Sapagat ang mga kaugalian ng mga bayan na walang kabuluhan sapagkat may pumuputol sa punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay na manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Sa 4, kanilang ginayakan ang pilak ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako sa mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makakalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. Bawal talaga ng Diyos, di ba? Hallelujah. Makakabuti ba sa iyan? Nasusunog ang bahay mo, tutulungan ka ba yan? Hallelujah. Kung nagugutom ka, bibigyan ka ba ng pagkain yan? Hindi. Sinong bibigay sa inyo ng pagkain? Ang Panginoon. Siya ang gagawa. Siya ang tutulong sa iyo. Isa may taong hinihipo yan. Para bigyan si kapatid. Diba? Bigyan mo si kapatid. Walang. Bigyan mo. Amen? Yan ang utos ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya hindi tayo pwedeng maging katulad ng iba. No? Praise God, hallelujah. Tayo, kailangan magkaisa tayo ng ating pag-iisip sa Panginoon. Amen? Wala tayo magtulungan. Hindi naman tayo marami. Kaunti lang tayo. Ilan ba tayo? Praise God. Alam mo, magsasamba na, David tayo. Kaya nga, itinauna ko sa inyo, kaunti lang ang maligtas. Itong patibayan na ito. Hallelujah. Kung sino mahina ang pananampalataya, meron talagang tatalikod at tatalikod. Alam ng Diyos yan. Hallelujah. Huwag naman sanang mangyari. Amen? Patuloy tayo, mga kapatid. Kaya dito na tayo pala sa Jeremias pa rin, Gis 15. Sa Gis. Okay na, naisulat na? Gis hanggang 15. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. At kaniyang puot ay nayayanig. Ang lupa ay hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang gamit. Amen? Praise God, hallelujah. Ano itong namalaki ng buong bansa? Wala. Kahit sabi mong mayaman ka, kahit sabi mong marami kang pagdigma, lahat ng mga yan ay walang magagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Tubig lang, hindi na yan magkakalat ng pangsabog na yan, hindi na. Praise God, pag nagbiyak ang lupa, saan ang bagsak niyan? Sa ilalim ng lupa. Hallelujah. Kaya huwag nilang ipagmalaki na malaki sila. Hallelujah. Lahat yan, igigiba ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen? Praise God. Sa 11, ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipod sa lupa at sa silong ng langit. Amen. Hallelujah. Tawag niya, Anti-Kristo. No? Sa 12, kaniyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan, kaniyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, at kaniyang idalaglag ang langit sa pamamagitan ng kaniyang pagkaunawa. Sa 13, pagka siya'y nag-uutos, may hugong ng tubig sa langit, at kaniyang pinailanglang ang mga singaw mula sa mga dulo ng lupa, siya'y nagpapakidlat para sa ulan, naglalabas ng hangin mula sa kinalalagyan.
Di ba? Ang Diyos nag-uutos. Amen. Amen? Katulad natin, gawin natin, sa mga anak natin, nag-uutos tayo. Mas lalo ang ating Panginoon sa Kristo. Nag-uutos yan. Pag gusto niyang paulanin ng isang bansa, pauulanin niya na ito dahil nangangailangan ng tubig. Amen? Amen. Hallelujah. Pag nag-utos ng Panginoon, nasalutin ang tao, sasalutin ng Diyos yan. Ano magagawa ng tao? Wala. Wala tayong magagawa. Amen? Praise God. Amen. Oh. Hallelujah. Pag pinagsa kanya ito ng granizo, apoy, wala pa rin tayong magagawa. Amen. Mag-iiyakan ang mga bata, ang mga tao. Nagkakaroon ng pananampalataya. No? May mga bata ngayon nagsasalita na patungkol kay Kristo. Bata, 9 years old, at saka babae. Naniniwala. Yung mga bata, naniniwala na may Diyos. Amen? Amen. Kasi, nangyari sa kanila. Di ba? Kaya nagkaroon ng kalaman. Ngayon, babae, lalaki, nangangaroon na. Nagkalat na doon sa Amerika. Nangangaroon na, pati mga artista, nangangaroon na. Amen? Kaya magtigil tayo, magpatuloy tayo habang nabubuhay. Amen. Sapagkat hindi natin alam kung anong araw ng bukas na darating sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Saan tayo? Sa 14. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay naglalagay ng kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan. Sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga yaon. Humihinga ba yun? Hindi. Hallelujah. Sa 15, sila'y walang kabuluhan. Sila'y walang kabuluhan. Gawang karayaan sa panahon ng pagdalaw. Sa mga yaon, sila'y mga lilipon. Hallelujah. Yung mga gumagawa niya, ako. Hallelujah. Uunahin ng Diyos yan, mga yan. Nakakatakot. Praise God. Malapit na tayo, mga kapatid. Yan, sa aklat ng Roma. Dapat tayo sa aklat ng Roma. Sa Roma, 13:15 ng Roma. Praise God. Una na dito sa 10. 10:8:10 ng Roma. Ako na eh. 10:8:10 ng Roma. Dapat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa inyo, sa inyong bibig, at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Ayan, di ba? Malapit na sa inyo, sa inyong puso yan, kasi pinangangaral namin, tinatanggap nyo. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos nasa sa inyo. Amen? Sa 9, sapagkat kung ipapahayag ng inyong bibig si Jesus, Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Diba? Aniwalaan natin, kaya nagkaroon ng pagkabuhay ng muli ang Diyos. Aniwalaan natin. Siya rin ang babalik dito sa lupa na nasa katawan. Pagdating ng araw. Sa 10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang papapahayag sa ikaliligtas. Diba? Tayo, nagpapahayag tayo para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Hindi yung kaligtasan ng bulsa. Amen? Ang kaligtasan ng bulsa, kasama kang susunugin sa dagatang apoy. Yan ang nangyayari ngayon. Kaligtasan ng bulsa. Kaligtasan ng tiyak. Hallelujah. Busog na busog si pastor. Pero mga tupa, payat na payat. Amen. Amen? Hallelujah. Patuloy. Sa 13 up to 17.
Hindi, 15 lang pala, 15. Pakinggan natin. Sa 13. Sapagat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Sa 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Tama ba? At paano silang nagsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Diba? Kung walang tagapangaral, parang mapapakinggan. May tagapangaral. Mapapakinggan yan. Sa 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masiyang balita ng mga bagay na mabuti. Napakarami ngayon yan. Diba? Kung titignan mo, akala mo, mga anghel. Praise God. Diba? Tama yung sinasabi ng Panginoon. Malinis. Yung labas, yung loob. Marumi, bulok. Hallelujah. Kailangan malinis lahat. Hallelujah. Sa 17, lakto tayo. Kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Diba? Kung taong paniniwalaan mo, hindi naman ipinangangaral ang Kristo na napako sa krus, paano nga tayo maliligtas? Hindi tayo maliligtas. Amen? Malapit na. Last 2 verse. Yan, siguro nainip na kayo. Ako naman ba ang design ng Diyos? Amen. Praise God. Sa 14. Unang Pedro. Sa unang Pedro 4, Disisyete, hanggang 19. Praise God, hallelujah. O nasin na. 4:17 hanggang 19. Paghuhukom. Pero talaga, lahat tayo paghuhukuman ni Kristo. Amen. Sa 17, sabagat dumating ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Paano na kaya yun yung mga hindi nagsisitalima, no? sa Ebanghelyo ng Diyos? Saan kaya sila atungo? Sa 18, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, at ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Hallelujah. Kaya pagka gumawa ka ng masama, haharap ka sa hukuman ni Kristo. Ikaw na gumawa ng mabuti, alam na ng Diyos yan eh. Yung mga pinili ng Diyos, nakatala na yan. Ang parurusahan ng Diyos, yung mga masasama. Amen? Yung mga pagpatay, apit-apit, pagnanakaw, yung kukuha ka ng hindi sa iyo. Bawal ng Diyos yan. Amen? Gumawa ka ng mabuti. Yun ang ibig ng Diyos. Diba? Sa 19, kaya ipagkakatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat ng lumalang. Aral, praise God, hanggang doon lang pala. Sa unang Pedro pa rin, 5:8. Yan, magkadikit lang. Sa 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungan, ay gumagala at humahanap ng masisila. Nandiyan ang diablo. Hallelujah. Sa panahon natin, pahirap na ang buhay. Napakarami nang nangyayari dito sa sanlibutan.
Kaya yung Diablo na, ang yung Diablo na yan na nandito, mga kapatid, ito ang mag-uudyok sa tao. Ito yung nagsusumbong sa tao. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Nagsusumbong sa tao na ikaw para hindi ka magkaroon ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen? Kung ano-ano ipapakita nito pagdating ng araw sapagkat siya ay humiling ng mga anghel ng Diyos. Parurusahan na ito. Amen. Sanay. Na siyang labanan ninyong matatag ang inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay magaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanya na walang hanggang kalwalatian kay Kristo pagkatapos ng kayo'y mapagbatang sandaling panahon ay siya rin ang magpapakasakdal at magpapakatibay at magpapakalakas sa inyo. Sumasa Kanya nawa ang paghahari ng pakilanman siya nawa. Maraming salamat sa mensahe nito na ating napakinggan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Naway may naunawaan kayo at maipamuhay natin sa ating pamilya, sa ating pamumuhay dito sa Buddha. Maraming salamat. Magandang umaga muli sa ating Panginoon. Ano ang title ng mensahe? Banal, banal ang Diyos. Amen? Aking pong ibinabalik na sa ating MC. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat. Ay may natutunan na mga kapatid. Sana po ay tumimo sa bawat puso at isipan natin ang ating napag-aralan para po lalo po tayo maging matatag sa Panginoon. Tayo po magsitayo mga kapatid. Ito po sa Josue 1:8 hanggang 9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa nasusulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginuhay ng iyong lakad, kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi pa kita inutusan na ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni man lupay-pay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo sa awan pumarong. Amen.